Imagine this. May pwesto ka ng pagkain sa isang food park. Tapos, may lumapit na sikat na vlogger. Tinikman ang tinda mong pagkain at sasabihin niyang hindi masarap sa harap mo mismo. Honest ba yon o disrespectful na? Welcome sa Papi Lipi, where we talk about different personalities, events, and important topics that are worth tackling. Pwede po ba ako mag-request na i-like ang video na to para malaman ko na gusto nyo ang ganitong klase mga contents? Ang inyong suporta ay malaking bagay sa amin bilang content creators at nakakatulong para maipagpatuloy namin ang paggawa ng mas malalim at maayos na mga videos tungkol sa mga importanteng topic. Trending ngayon ang vlog ni Bea Bores matapos niyang i-review ang pagkain sa Fusion Alley Food Park. Si Bea Bores ay isang Filipino content creator, vlogger at dating actress na kilala sa kanyang raw at no-filter na personality. Sumikat siya sa social media dahil sa kanyang lifestyle vlogs, challenges at personal stories at may malaking following sa YouTube at Instagram. Mayroon siyang 1.01M subscribers sa YouTube at 3.1M followers sa Facebook, kaya masasabi mong malaki ang kanyang fanbase. Naging bahagi rin siya ng teleserye tulad ng Kadenang Ginto, bago mas nag-focus sa paggawa ng online content. Kilala si Bea sa pagiging prangka at outspoken, kaya madalas din siyang napapasama sa mga kontrobersya online. Sa video, direkta niyang sinabi na hindi niya nagustuhan ng pagkain. At ang mas tumatak sa viewers, sinabi niya ito habang kaharap ang vendor. What is that? Honest reviews. Nope. I'm sorry, I don't like it. And you know what? My standards sa food is very mababa. So, it's a no for me. It's a no for me. It's a no for me. Dito na nagsimula ang debate online. Hindi lang tungkol sa lasa ng pagkain, kundi tungkol sa kung paano dapat mag-review ang isang content creator. Unahin natin, side ni Bea. Para sa kanya, simple lang. Isang honest review lang yon. Walang sugarcoat, walang filter. At to be fair, yun naman talaga ang gusto ng maraming viewers ngayon. Real, raw, at hindi scripted. At kung iisipin mo, public space ang food park. Walang rule na bawal mag-video. Lahat ng tao may freedom to express opinion. So technically, wala siyang nilabag. At kung ikaw ang viewer, mas gusto mo ba yung review na puro masarap lahat o yung totoo kahit masakit? Pero hindi rin nananahimik ang Fusion Alley. Ayon sa kanila, hindi raw nag-coordinate si Bea bago mag-vlog. At dito pumapasok ang mas malalim na issue. Para sa kanila, hindi lang ito simpleng content. May epekto ito sa kabuhayan ng vendors, lalo na kung small business pa lang. At oo, public space siya. Pero ang tanong, lahat ba ng pwedeng gawin, dapat gawin? Pwede kang maging honest, pero kailangan ba sabihin ito sa paraang makakaapekto agad sa tao sa harap mo? Kaya ngayon, hati ang internet. May mga nagsasabing, okay lang yun, trabaho niya maging honest. Pero may iba rin, oo, pero may tamang paraan ng pagiging honest. Kasi sa panahon ngayon, malaki na ang power ng content creators. Isang video lang, pwedeng magpasikat ng negosyo, pero pwede ring makasira. At dito pumapasok yung tanong na mas malalim pa sa issue. Responsibilidad ba ng influencer na maging maingat? O sapat na ang pagiging totoo kahit may masaktan? Sa dulo, walang daliing sagot. Dahil parehong may punto. May karapatan kang maging honest, pero may epekto rin ang paraan mong sabihin nito. Siguro ang tunay na challenge ngayon ay ito. Paano maging totoo nang hindi nakakapansakit? Ikaw, anong side mo? Team Bea? Honest kahit brutal? O Team Fusion Alley? Respect over raw honesty? Comment mo sa baba. Gusto kong malaman kung saan ka pumapanig.